magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Introducing Table Talks, Community Recipes of Love. What we'll need: a cup of unconditional love, a pinch of forgiveness, generous portions of grace, a dash of humility, sprinkles of kindness. Step 1. Pour out a cup of unconditional love. Let it be the foundation of our community. Step 2. Sprinkle forgiveness generously, ensuring that every heart is touched by God's mercy. Step 3. Mix in with God's generous portions of grace, creating an atmosphere where everyone feels accepted and valued. Step 4. Add a dash of humility to the mixture, fostering a culture where we learn from one another and grow together. Step 5. Sprinkle kindness throughout, creating a harmonious blend of compassion and understanding. Then let's gather around the table of fellowship and let the aroma of love fill our community. Share stories, embrace differences, and savor the richness of our feast journey. Table Talks, Community Recipes of Love. Let's savor the flavors of God's feast together. See you at the feast. You can sit with us. And welcome to Talk 2 of our life-changing series, Table Talks. Dun po sa mga nakapagsimula nitong talk na ito last week, we're opening the book of the story of the feast. At tulad ng sinabi ko nung linggo, paano ba maging miyembro ng the feast? Yung feast po, yung gathering ito. Yung community, or we call family, is the light of Jesus family. And this is our worship gathering, the feast. Paano ba maging miyembro ng Light of Jesus family? Paano ba maging miyembro ng feast? Tanong niyo ulit, paano? Umattend lang kayo. Kaya ngayong umattend kayo, first time, welcome. Member na po kayo ng Light of Jesus family. Welcome to the feast. At kayong matagal nang dumadalo, or mula nung matapos ang pandemic, andito na din lang tayo, linggo-linggo, ay kilalanin na nating higit. Kaya, I was with Brother Bo almost the whole week until this morning in the airport. Sabay din kami nag-rush dito. Pinag-uusapan namin ito. Kaya sabi namin, tama ito, Bo, na ipakilala muli natin kung sino tayo sa the feast. Kung anong ibig sabihin at what do we do, who are we, what do we do, why do we do things, and how do we do things. Kaya ito po yung talk. Last week we started that, and in talk 2, we titled it Matthew's Table. Kilala niyo Chuck si Mateo, yung tax collector na naging disipulo, na naging isa sa mga apostoles ni Jesus, na isa pa sa mga ebanghelista, or one of those who wrote
the gospel. And today, we're going to learn that the feast's foundation is from the story of Jesus calling Matthew a tax collector. From Mark chapter 2, verses 13 to 17, reading from the New Living Translation version. Then Jesus went out to the lakeshore again and taught the crowds that were coming to him. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at his tax collector's booth. Of course, you must know, and you should know, that Levi is also Matthew. Right? Follow me and be my disciple, Jesus said to him. So Levi got up and followed him. Later, Levi invited Jesus and his disciples to his home as dinner guests, along with many tax collectors and other disreputable sinners. There were many people of this kind among Jesus' followers. At this point, you should know that tax collectors were public sinners. Meaning, talagang sa mata ng lahat ng panahon ni Jesus, mga makasalanan sila. On many counts. Una sa lahat, maalala nyo na nung ang Panginoon ay nabuhay sa daigdig, sa bayang Israel, sila ay nasasakop ng mga Romano. They were under the Roman occupation. Parang tayo nasakop ng mga Kastila, ng mga Hapon, ng mga Amerikano. At yung mga tax collectors, nangungulekta sila ng buwis para ibigay sa mga Romano. So kung pamilyar kayo, nung panahon ng Hapon, ako'y hindi. Kwento lang to sa akin ng lolo ko. Ha? Parang ang tawag doon, traidor. Parang ang tawag doon, makapili. Tama ba yun? Ha? Parang beer mo, nangungulekta ka sa kapwa mo, Hudyo. Ha? Tapos ibibigay mo doon sa mga mananakop sa inyo. So, pinaglilingkuran mo yung mga sumakop sa atin. Ikalawa, it's public knowledge na yung kinukolekta nila ay malaking halaga, binubulsa din nila. Una sa lahat, malaki komisyon nila sa pangungulekta nila. Pangalawa, bukod sa malaking komisyon, meron pa silang maaring patong o may-aring dagdag. Sounds familiar? Wag na, no? Pero, yung nangyayari noon, nangyayari din hanggang ngayon. So, pag tax collector ka, agad ang tingin sa'yo, makasalanan ka. Tapos, tinawag ni Jesus. Habang siya ay nangungulekta sa kanyang table, at walang kaabog-abog. Ibig sabihin, walang interview. Ikaw ba'y nangungutong ka ba? Ikaw ba'y napipilitan ka lang? O baka may binubuhay kang pamilya? Walang kwento, walang interview, walang resume, wala. Basta nakita siya ni Jesus at right there and then, come, follow me. At grabe din ang response ni Matthew. Iniwanan niya. And again, that was malaki ang kita doon. Magandang kabuhayan yon. Ayaw sa iyo ng mga tao, pero yung mga nasa matataas sa lipunan, mataas din ang tingin sa iyo. May pera ka eh. Iniwanan niya lahat and followed Jesus. Kaya lang di pa doon natapos. Na-excite si Matthew, inimbitan niya si Jesus. Pumunta sa kanila para kumain, uminom. Nag-imbita pa ng mga katulad niya. Ngayon, kung ikaw si Jesus o yung mga kasama ni Jesus, Lord, Rabbi, yun yung isang inimbita mo, controversial na yan eh. Pupunta ka pa sa bahay, tapos mga katulad pa niya, mga kasama mo, naku, I could imagine may debate siguro, naku, wag yan, baka nagkakamali, masisira ang reputasyon mo dyan. Tapos mapasok ka pa sa bahay niya, bawal na bawal yun. Pero ano ginawa ni Jesus? Pumasok siya. Nakikain siya. Kasama ng mga, how did Mark describe it? Disreputable sinners. Nung panahon yun, maraming mga tagasilip, mga Pharisees, mga religious leaders,
mga tagabantayan ng, mali yan, ha? Masama yan, ha? Ba't yung ginagawa yan? Yun yung kasunod. Verse 16, but when the teachers of religious law, who were Pharisees, saw him eating with tax collectors and other sinners, ayan na. Ayan na. They asked his disciples, why does he eat with such scum? Akala ba namin banal yan? Akala ba namin propeta? Akala ba namin bakit nakikikain sa mga makasalanan? Woo! Jesus answered. He told them, healthy people don't need a doctor. Sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners. And this is where the feast is founded on. We are a table where we welcome everyone, especially sinners, and eat at a table with Jesus at the head. Amen? I'm so glad I'm here at the feast. And I'm so glad that Jesus invited me. You know, we say that we love sinners just as Jesus does. But do we? Because we've been accustomed to saying, mahal ko ang makasalanan, pero kailangan bago siya. Pero kailangan magsisi siya. Pero kailangan, and then there's some sense to that. Hindi ba? Ayaw naman natin siyempre tolerate, konsintihin. Ha? Pero si Jesus, kung titignan nyo sa maraming pagkakataon, minahal niya muna tsaka nagbago. Gets yun? Hindi yung magbago ka muna, tsaka kita mamahalin. Malaking pagkakaiba nun. Are you getting that? At marami mga kwento niyan mula sa parable of the prodigal son na pag-uusapan natin next week hanggang sa krus. Halimbawa, nung pinatawad ni Jesus yung nakabitay na magnanakaw, hindi ba? Wala nang pagkakataong magbago ng buhay niya, namamatay na. Pero right there and then, minahal ni Jesus at pinangakuan ng paraiso. Kaya pag nilayan po natin ito, do we really love sinners unconditionally? And then trust that God will change them. Yan ang buod ng pag-uusapan natin. So that we talk about 8 steps to really, really, really love sinners. Are you ready? And later on, I'll be joined here at the table by some friends. But let me share with you first some of the steps. Number 1, be comfortable with mess. We don't want mess. But you know, we're reintroducing to you the feast. And at the feast, we should be comfortable with mess. Alam nyo, kanina pinanonood ko yung video na pinalabas. Nakita ko doon halimbawa si Brother Jason. Si Brother Jason po isang builder, leader, planter, feast planter din ang tawag sa mga late-late na feast sa Cebu. Alam nyo ilan ang natanim niya o nagawa niyang feast? Tanong nyo ilan? Sa huli namin bilang 70. Baka mali nga ako, baka 90 na. Every time I see him, he just adds feast. Ang tawag po sa mga tinatayo natin sa mga kahit abroad, feast lights. This is a live feast. You listen to a live preacher with live music. Amazing. With a, comfortable and wonderful venue. Pero mga feast lights po, marami tayo niyan. Hanggang sa ibang bansa, mga 5 lang sila. 3. Marami na nga yung 10. Pag 20, wow! Mga na sila, 20 tayo ngayon. Ginagawa sa bahay, sa Starbucks, sa opisina, pag break. Ayan. Ito si Brother Jason Vergara,
Mga 70 na ang nagagawa niyang feast light. At alam niyo kung saan? Sa mga bundok. Kaya alam beses na feature yan sa mga dokumentary. Umaakyat sa bundok at doon nagsisimula siya, dala-dala niya yung karaoke. Para sound system niya. Pupunta sa mga baryo, sa mga chapel, at marami doon mga kabataan. Mga estudyante na abangan niya pag uwian na o break time, iikot sila, 10, 20. Amazing guy! Amazing. Pero hindi gagawin ng iba yan eh. Messi yan eh. Alam niyo, kinikwento niya, nang sisimula siya, he would walk up the mountains for 2 hours. 2 hours! Yeah. May kausap, Lord, kinakausap. Takot. What we do is messy. What we do is not easy. Kaya nga nakwento ko sa inyo, ako nga, walang uwian pa ng bahay. Nag-airport na bahay ko eh. Aeroplano na eh. But well, you could even say na comfortable pa nga yun eh, di ba? Aeroplano, mga... Pero iba natin, mga builders, grabe, pag nadinig mo ang kwento. Pero iba yun sa physical. Pero ang prepared tayo dapat sa mess ay yung mga pakikilala mo si Jesus sa mga taong unchurched. Hindi na nagsisimba. Baka nga hindi pa naniniwala sa Diyos eh. O mga tumalikod na sa pananampalataya. Or, okay naman sila. Kaya lang, ayaw nang magsimba, ayaw nang yun. We must be comfortable with the mess na pupuntahan mo sila kung nasaan sila, tulad ng ginawa ni Jesus. Hindi niya pinatawag si Mateo sa templo, pinuntahan niya kung saan si Mateo ay nangungulekta. Ano yung sabi natin last Sunday? Minsan kasi, o madalas, pag tayo ay nakay Lord na, nakay Lord na ako, nag-feast ako, nangnunubina pa ako, rosaryo pa ako, kaya ako ayoko na sumama dyan sa mga kaopisina kong, nako, panay lang sila mga pinag-uusapan, nako, yung kapitbahay ko, ayoko ng... Well, there's some sense to that. Diba? Kasi sabi nila, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Diba? Sabi nila, birds of the same feather are the same birds. Ano ba yun? Flock together. Or, sabi pa ng isang libro, you are the average of the 5 people you are always with. Grabe. Kaya kung kasama mong palagi, 5 tao, palamura, hulaan ko. Palamura ka na din. Kung kasama mong 5 tao ay irresponsable, happy-go-lucky, malamang, panay gimmick, ganun na din buhay mo. Nung nalaman ko nga yan, ang average daw, may libro pa nga sabi, ang average income mo, ang income mo pala ay didepending average sa 5 palagi mong kasama. Kita yan Kaya mula nung binarkada ko, mga milyonaryo eh. Para naman mag-average man lang ako. Pero may say-say yun eh. Kasi yung isip nila, di ba, yung kwento nila, yung mga prinsipyo nila, yung mga ganun. So ang turo sa atin ng mundo, mag-ingat ka sa kasama mo. Di ba? Kasi magiging ganun ka. Tapos bila ako magkakamot, bakit si Jesus? Bakit ang kasama niya? Mangingisda, tax collector, biglang mayroon pang prostitute. Di ba? Kung babase mo dyan, kaya nga, Panginoon, bakit yan ang mga kasama mo? Kailangan mong tama ang kasama mo to build yourself up. Okay? Pero baka ikaw ang kailangan nung iba to build themselves up. Are you getting that? Jesus na siya. Ngayon siya ang kailangan ng mga taong kailangang iangat. So kayo mga kapatid, we must be in good company to build ourselves up, lalo na spiritually. Pero pag ikay built up na, matatag na, abay, wag palaging tayo-tayo. Dahil baka kailangan kayo ng mga kailangan namang i-build up. Kaya wag kang matakot, quote-unquote, madumihan. Huwag ka matakot, quote-unquote, pumunta doon sa mga lugar kung saan akala mo dapat iwasan. Tulad ni Jesus, di niya iniwasan yung tax collector's booth doon. Yung iba, they don't even dare go near. Matthew's table was messy.
with many tax collectors, other disreputable sinners. Tandaan nyo, pumasok si Jesus sa bahay ng makasalanan. At sa kanilang practice noon, pag nakikain ka kasama ng makasalanan, pag pumasok ka sa bahay kasama ng makasalanan, ganun ka na rin. Jesus was confident because he was there to minister and to befriend these people. So first rule, huwag kayong matakot. Quote-unquote, madumihan. Hindi ko sinabing sama ka sa mga adik, magpaka-adik ka ulit. Hindi. Sama ka sa mga basagulero. No. Ako po, yan ang noon. Yan ang alala nila sa akin. Brother Alvin, preacher ka na. Nasa stage ka na. Bakit nandoon ka pa rin sa mga inuman? Bakit nandoon ka pa rin sa mga dati mong barkada ng mga dati mga adik? O again, kung may kumpiyansa ka na, nandoon ako kasi kailangan ako doon. Are you following me? May kumpiyansa ka na, hindi naman ako doon para ako mahatak nila. Andun ako with the hope na sila ang mahatak. Kaya yun, ang agenda, ultimate agenda ng Panginoon. Pero ang first agenda niyan, ang first step, is just be there. Sabihin nyo nga, just be there. Wala mo nang agenda. Just be there. At paano kang hindi matatakot at mag-aalalang maging messy? Tanong nyo, bakit? Kasi number 2, don't forget, ikaw din naging messy. O baka nga ikaw, messy pa rin. Inaayos pa rin ni Lord. Alam nyo, ganyan po ako. Nung 13 years old pa lang, katikista na po ako . Tapos at 18 years old, I was already a religion teacher. Nag-aaral na po ako ng Biblia, tuturo ako ng religion, ng Christian living, and I have to confess and admit, dumaan ako sa estadong ang tingin ko sa mga tao, makasalanan kayo. Ayon sa Kapitulo 2, versikulo 1, yung ginawa mong yan. Ang tingin ko sa lahat parang mas mababa. Ang tingin naman sa akin, si Alvin, babasa ng Biblia. Si Alvin, religion teacher yan. Para ba nakakaangat ako kaysa sa iba? Kaya pag may nalaman ako ng babae, alam mo bang sabi dito niyan? Pag may nalaman ako nagkautang-utang, alam mo ba dapat maging responsable ka? Pag nalaman ko inaabuso ang katawan niya, nagkasakit siya, hindi mo inalagaan. Alam nyo, nahinto ako sa kakaganyan ko. Tanong nyo, bakit? Tanong nyo, bakit? Lahat yung mga inuusig ko, nangyari sa akin. Nabaon din ako sa utang. Nagkaluko-luko. Kaya naalala ko yung mga sinasabihan kong, kayo mga baon sa utang. Hindi. Nung ako na, pag nasa salubong ko sila, hiyang-hiya ako. Yung mga sinasabihan ko, huwag nyo abusuin ang mga katawan nyo. Yan, nagkasakit ka tuloy. Nagkasakit ako. Umalik sa lalo na yung mga sinabihan kong, kayo maging tapat kayo sa mga pamilya nyo. Naku po, ako aaminin ko sa inyo. Ako'y dumaan din sa maraming sablay. Maraming sablay sa buhay pamilya, buhay espiritual, buhay pinansyal. Kaya bago ako magturo, naaalala ko, teka, ako'y nagdaan dyan. At ako'y inunawa, ako'y pinatawad. Mag-iingat tayo. Bakit? Di ba tinuro sa atin, pag ikaw nagtuturo, alam niyan, di ba? Mag-ingat ka magturo na mas makasalanan ka kasi 3 daw yan bumabalik sa'yo. Tingnan yung daliri nyo, pag nagturo ka, yung isa siguro neutral, yung 3 pabalik. Ngayon, kung wala kang kasalanan, turo mo na lahat. Ikaw, mukha kalantangan yan. Ang ginagawa mo? Mabalik sa iyo Kaya, bago ako, sabi ko, hindi ako pakikinggan ng mga taong ito. Pag ang pinoposisyon ko, mas banal ako, mas alam ko. And the Lord taught me big time by me falling and failing. So I remember my own mess on how Jesus was just merciful on me. Kung paano ako'y dapat nalubog na, kung ako'y dapat natapos na ang buhay ko, pero pinatawad ako ng Diyos. Kaya pag nakakita, noon ako, pag may namamatay, pag pumunta ako, di ba, pag bago ka, tawag niyan, hyper-spirituality. Huwag kayong umiiyakan, namatay, magbunyi ka. Dahil kasama na siya ng Diyos. Kumanta ka, alive, alive. Patay na nga, alive pa pinakakanta ko.
sunod-sunod ako namatayan. Matayin ako anak, matayin ako tatay, namatayin pa ako na. Ngayon, naintindihan ko. Kaya pag may namamatayan, mas mabuti pang wag na magsalita. Kailangan na lang, anong naramdaman mo? Ate Alvin, malungkot ako, naiyak ako. Halika, dalawa tayo. Naintindihan ko eh. Naintindihan. So, makakabawas o makakatulong na huminto tayong maghuhusga kung titignan mo yung sarili mong pinagdaanan. Alam niyo yung self-righteousness, yun yung mga Pariseo eh. Anong ibig sabihin ng self-righteousness? Ito yun eh. Alam mo naman makasalanan ka eh. Di ba? Pero yung feeling mo sa kanila, mas mabigat ang kasalanan mo kaysa sa akin. Ikaw magnanakaw ka. Ako nag-uuwi lang ng mga koponban sa opisina. Pero mga paperclip lang yon, tsaka mga papel-papel. Sa iyo, mas malaki. Ay, mga taong yan, mga corrupt kayo, mga corrupt. Pero ikaw, pag nahuli ka ng pulis, naglalagay ka, konti lang ito. Para tayong laging may timbangan na ako, makasalanan, pero konti lang. Ikaw, mas malala ka. Ikaw nang bababae ka. Ako nang lalalaki lang. Ganun. Yung pinabababa natin yung bigat natin, are you getting what I'm saying? It's a game of mas mabigat ang kasalanan mo kaysa sa akin, kaya ako mas mataas pa, kaya may karapatan ako manghusga sa iyo. The more you accept your mess, the easier it will be to accept the mess of others. Tandaan niyo yan. Kaya ang simbahan, tayo, we should remember this. The church is not a community of perfect people. We are not perfect. We are forgiven. Kaya yung mga inaayad natin, di ba? Lika, sama ka sa feast, sama ka sa simbahan. Ayoko. Hindi ako karapat-dapat dyan. Masusunog ako dyan. They miss the point. Kaya ka nga pupunta eh. Di ba sabi nila, tsaka na ako sasama dyan, kaya ka magsisimba pag malinis na ako, pag handa na ako. You're missing the point. Kaya ka nga pupunta eh, because you need the Lord. Kaya kinanta ko eh. Kaya ka nga pupunta eh, kasi dito ka magpapaayos. Kasi pag ayos ka na kapatid, di ka na pupunta dito. Pag isip mo, ayos ka na. Pero pag alam mo na kailangan may ayusin sa akin, kailangan may linisin sa akin, I need the Lord, I will come. The church, again, as Pope Francis would say, is a hospital. Is a hospital for the sick. And we should admit that all of us have a sickness in some areas of our lives that we need Jesus to repair. Number 3, be known as a friend of sinners. Again, nakwalify ko lang na yun, hindi naman tayo makikipagkaibigan para tayo maging katulad nila. Pero kailangan maging kaibigan tayo nila. I'm saying this because Jesus was a human being in all aspects except for sin. Are you getting that? Sausaw siya ng sausaw sa mga makasalanan, pero siya, he kept himself. Kaya magsishield lang tayo. Pero dapat hindi tayo iiwas. Tulad ni Jesus. Nakikisawsaw siya sa mga pinagbabawal, na lapitan, na samahan, na hawakan. Hinawakan niya yung ketongin. Pinatawad niya yung nakikiapid. Nakikain sa mga tax collectors. Sadly, many Christians are known as the enemy, the critic, and the judge of sinners. Alam niyo kaya marami nang hindi nagsisimba sa buong mundo? Halos empty na ang mga simbahan. Lalo na sa Europa, sa Amerika, ang lalaki, ang gaganda ng simbahan. Kagagaling ko lang sa Europe nung holidays, ang gaganda ng simbahan, pang selfie na lang. Dami mga tao doon, pangkuha na ng litrato, pumasok ka, wala na sisimba. Pero alam nyo, ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi na sila nagsisimba, ang tingin nila sa mga tao sa simbahan, mapanghusga. Pupunta ako dyan, huhusgahan lang ako. Pupunta ako dyan, tatalupan lang ako ng buhay ng mga taong makasalanan din naman. Yan, sabi. They see Christians as hypocrites.
of always finding the sin, pero hindi nakikita yung sarili ng kasalanan. Kaya ito po ang template. When we love the sinner, in due time, the sinner learns to love himself and he will stop sinning. Did you get that? Bago ka humusga or itabi mo ang paghuhusga, mahalin mo muna. At siya ang magbabago sa sarili niya dahil binigyan mo siya ng halaga. Are you getting that? Kaya subukan nyo yung mga anak nyo, halimbawa ayaw magsimba, o yung kapamilya nyo ayaw magsimba. Tapos pinagalitan mo, ba't di ka nagsisimba? Pupunta ka sa impyerno niyan. Ba't di ka nagsisimba? Parurusahan ka niyan. Ba't di ka nagsisimba? Di ka tumulad sa amin. Eh, pag nakita ka, ayoko maging katulad mo. Ganyan ang epekto na nagsisimba. Lalo, hindi ako magsisimba. Pero inaaya mo magsimba, inaaya mo sa feast, kumain muna kayo sa labas. Ayain mo sa gusto niya, basketball, computer games, kwentuhan muna kayo tungkol sa business niya. Kaibiganin mo, bigyan mong halaga. At pag nakita nilang mapagmahal ka, nakita na interesado, yan ang magtatanong, paano ka naging mapagmahal? Paano ka naging, ma-attend kasi ako sa feast eh. Parang gusto kong maging ganyan. When you love the sinner, siya mismo ang magboboluntaryo. I want to be someone like that. At siya makikita niya ang halaga niya, siya ang magbabago. Kasi ito po talaga, the church is Matthew's table. At ang ginawang template ni Jesus, walang tanong-tanong, kumain muna, nakipagkaibigan. Naalala niyo si Sakeo? Tax collector din yun eh. Sabi ni Jesus, di ba, hindi siya makita o makita sa puno, baba ka at pupunta ako sa bahay mo. Eh alam ng lahat ulit, tax collector siya. At nakikain si Jesus sa bahay. May nabasa ba kayo na sinabi ni Jesus, alam mo, kaya kumain ako dito, le-lecturean kita eh. Kasi masama yung Wala! Nakikain ng si Jesus. At habang sila kikikain sila, si Mateo biglang nagsabi, tagpuan ko ang kaharian ng Diyos. Isosoli ko lahat ng mga ninakaw ko. At ipamamahagi ko pa anong meron ako. Dahil minahal siya ni Jesus, siya ang nagbago sa sarili niya. Kaya kung gusto niyong makapagpabago, ang nakakapagpabago ay pagmamahal. Ang nakakapagpabago ay ang hindi paghusga. Tapos siya ang magbabago sa sarili niya. Self-confrontation is better than you confronting them. Bugbugin mo sa pagmamahal. Buhusan mo ng pagpapatawad at pag-unawa. Siya ang kusang lalapit. Because, you know why? We've got to confront people sooner or later. Ako po, I'm a teacher, I'm a school administrator, I'm a father. Of course, we've got to point out mistakes. Hindi naman natin sinasabi magbulag-bulagan tayo sa mali, lalo na yung mga anak natin. Kailangan natin sabihan. May mga kasamaan ako sa trabaho, may kasamaan ako sa community, kailangan natin pagsabihan. All of us need to be reminded and to be told. Tama po? Pero tignan nyo itong number 4 ha. Before you confront, you first have to care. Walang pinagkaiba yan sa kasabay mo sa jeep. Tapos nakita mo may muta siya. Tapos biglang sinabi mo, pare, o sir, ma'am, may muta po kayo. Hindi mo naman kilala. Baka sabihin yan, bakit inggit ka? Kilala kita? Sino ka? Wala kang karapatang umusga. Wala kang Pero kung yan, kaibigan mo, yan, may relationship na kayo. Ayan. Magagalit pa yan pag hindi mo sinabing may muta siya. Alam niyo po, ako, matagal ko nang ginawang template yan, lalo na sa mga anak ko. Diba? Sabi ko sa inyo, principal ako, ng matagal na panahon. Pag ang principal's office, ang ibig lang sabihin yan, galit, takot ang mga bata. Diba? Pag sinabing, tawag ka sa office, lagot! Office! Diba? Lagot! Ano? Kaya nanginginig na estudyante. Ano po ginawa ko, sir? Na-office ka, hindi ba? Bakit? Kasi pinapatawag ka lang kapag may ginawa kang kasalanan. Binago ko yan. Ginawa ko, walang mga kasalanan mga bata, walang ginagawa. Sir, bakit po? Ba't pinatawag niyo po ako? Nabalitaan ko, magaling ka daw mag-chess. Halika, chess tayo. Chess ka na.
Tapos sa chest, binigyan akong chocolate. Yun lang po, sir. Yes, congratulations. Ang galing mo nga. Tapos, bakit ka pinatawag sa office? Nag-chest kami ni Sir Alvin. Tapos binigyan pa akong chocolate. Lahat, sir, kailan kaya ako papatawag sa office? Are you getting me? Kahit sa mga teachers, sinasabi ko, bago nyo sabihin na may bagsak sa math, bago nyo sabihin may bagsak sa English, sabihin nyo muna yung mga pinasa. Ay, ang galing po ng anak nyo sa PE. Ang galing po ng anak nyo sa TLE. Ang galing po ng anak nyo magwalis. Tsaka mo sabihin, bagsak po siya sa math. Pero binugbog mo muna ng are you getting what I'm saying? Wala bang ginawang tama yon? You care muna, you affirm muna, para pag sabi mong may bagsak, carry. Kaya ako nagpapatawag din ako ng mga may kasalanan nung principal ako, pero alam nila, I cared for them first, kaya may karapatan ako sila ituwid. Does that make sense? Ganyan sa anak ko, ng mga bata sila. Bago ko yung pagalitan, Jollibee ko muna. Pagbusog na, yun. Ay, hindi ko makalimutan yung anak ko, no, si Ayo, nung bata pa. Naglaro muna kami, Hagisa muna kami ng bola, pero ang totoo nun, kasi pinatawag ako sa school niya sa Ateneo, no? Gusto ko siyang pagalitan, pero naglaro muna kami. Alam niyo, nung pagagalitan ko na siya, gabi na, napagod na ako bukas. Pero busog na busog siyang pagmamahal. Kaya kinabukasan, nung kinausap ko siya, kikinig na siya. Kasi pag kayo, mga tatay, kayo, mga nanay, pag sinabing kakausapin ka ni daddy, lagot! Ibig sabihin, kinakausap mo lang pag may kasalanan. Tama? Pero pag sinabing kakausapin ka ni daddy, ay, yoho! Exciting! Magja-Jollibee kami, lalaro kami bola, magkikwentuhan kami. Exciting. Kaya pag pinagalitan, ang tawag ko dyan, deposit, withdraw, deposit. Subukan niyo mag-withdraw sa ATM na wala kayong dineposit. Tapos galit ka pa, walang naman ito. Bakit? May deposito ka ba? Wala din. Ang confrontation, ang criticism, ang galit, withdraw yan. Kahit ano pa intention mo. Kaya mag-deposit ka muna ng maraming pagmamahal para pag nag-withdraw ka ng galit, tinuwid mo, hindi mababangkrap. Are you getting it? Tapos, tsaka ka mag-criticize, tsaka ka mag-confront, tsaka ka magalit, pero may laman na love. At pagkatapos nun, pag deposit ka ulit, pagmamahal. Ganyan ang pag-confront natin sa mga kapwa natin sinners. We love. So that when we confront, carry. Because you cannot correct people who don't trust you. Yan ang mga ayaw kahit sa workplace. Pag-uusapan lang naman yung mga mali namin, na nakikita yung mga mali. Pero pag busog sila ng affirmation, carry yan. They trust you. To confront means you point out their wrongdoing. But to care means you point out their worthiness. And you actively serve their needs first. Minahal mo muna sila, carry mo na kung sila ay sasabihan mo ng mali. Amen? Kahit sa mag-asawa, gawin niyo yan. Bago kayo magsabihan ng mga mali, mag-date muna kayo. Nood muna kayo, rewind. Pagkatapos nun, parang ayoko na ba? Buhos muna. For the last 3 steps, I'm gonna discuss it at the table. Kasi napaka-interesting nito mga kakwentuhan ko. We're gonna learn how God changes us and how we should journey with people through and through. I'm gonna invite on the table Brother Kaloy Carceliar and Brother Jake Guaves. Let's clap our hands for them. Kamusta ka, Jake? Okay naman po, brother. Ako po yung nagsiserve na sa production and sa music ministry for 10 years. Ayun po, I've been with The Feast since, yung day 1 po na umattend ako sa Feast, yun din po yung day 1 ko po nag-sign up sa servant dito sa Feast po. Did you hear that? Brother Jake Christian Guaves has been serving with The Feast for 10 years now. At yung first time niyang umattend, doon siya nag-sign up na mag-serve. You serve with the production and now with the council. Now, kanina nakita ka lang namin kumanta. Yes, brother. Ayan. See, Brother Kaloy po, every Sunday, every month, you should know, our servants, in fact, it's open actually to everyone, would have a discipleship gathering with Father Bob. And we last year, we've learned
beautifully and powerfully about the Ten Commandments, about the sacraments, and now we've had a new series. At ang kasama po ni Father Bob ay si Brother Caloy, a theologian and a missionary. Brother Caloy, gusto mong batiin ang ating mga feasters. Yes po, I'm very happy to be with you today and actually excited ako sa opportunity na to and masaya ako na nakita ko na nandito kayo. And we just clap our hands for Brother Caloy and welcome to the feast, Brother Caloy. Nakikita lang kita sa screen ngayon, live na. Yes. Thank you. Thank you. Pero napaka-interesting po ng kanilang mga kwento, lalo ng pinagsimulan. Si Jake po, first time niyang dumalo, nag-serve kaagad siya. Pero bago yung feast, Jake, anong klaseng Kristiyano si Jake? Before po, hindi po ako masyado nagsisimba. Hindi nga po ko yung palaatan sa mas na, tapos yung nagdadasal po lagi kay Lord. Bihira ko po yung gawin before. So, itong kaibigan ko po na to, na si Sir Kenneth, sa school po siya. So, in-invite niya ako dito. So, mga ilang beses niya akong kinulit bago niya mapapilit na mapapunta dito. Kasi nga po before, akala ko, it's a Christian gathering po. So, akala ko ganun po siya before. So, may kaibigan ka na kinulit ka na pumunta dito sa feast. Ilang beses kanyang inaya, hindi ka agad naaya. Pero paano kanya bandang huli na kumbinse na sumama? Nakulitan ka na lang o nag-Jollibee kayo? Ano po, siguro, kasi po may mga co-officer po ako nun sa organization. So, parang group po kami of 20. So, nakakatawa nga po group of 20 kami. Tapos nung nagbukas po yung production na announcement ng service, 15 po kami nag-sign up. Lahat po kami nag-sign up dun sa production. Tapos ang natira na lang po ako na lang ngayon. Yung nandito ka na? Opo, pero ibig sabihin, yung inaaya ka, ayaw mong pumunta, pero paano kang nakumbinsi na pumunta dito sa feast? Siguro po kasi dahil grupo kami, madami po kami. So may mga kasama yung sinasabi po ako. mong 20, sama-sama. Sama-sama So, po usually, ganun yung dahilan, no? Barka-barkada, aya-aya, Kaibigan. may kumulit sa'yo. So, sumama ka na rin. Pero sabi mo, bago yung feast, hindi ka pala simba, hindi ka lapadasal, pero umpisa pa lang dito, nag-sign up ka na mag-serve sa production. Opo. May background ka ba sa production? Wala rin po akong background Wala sa production, rin. brother. Hindi nagdadasal masyado, hindi nagsisimba, walang background sa production, nag-sign up maglingkod. Ngayon, 10 years nang naglilingkod sa feast. Do you see how the Lord calls you? Most of the time, the Lord doesn't call the equipped. He calls the available. He calls those who says yes, and then He equips you. Ang makinalaman ng mga mangingisda sa salita ng Diyos. Pero yung mga tinawag niya. And because they said yes, umandar ang grasya ng Diyos. Naku, lalo na kung matidinig nyo ang kwento ni Brother Caloy. Brother Caloy, you're a theologian. You finished philosophy, you finished seminary. Yes po. So dapat pari ka na ngayon. Opo, actually, I was in my last year in the theology when I was told to leave the seminary. Wait a minute. You finished seminary, theology, Opo. tapos uordinahan ka na, dapat. Opo, hopefully, sana. Dapat. Time na yun, no? Oh, ano nangyari? They ask you to leave? Yes, actually, I got expelled because I'm obstinate. And I used to organize drinking sessions in the seminary. Medyo naughty ako eh. Lumalabas ang gabi. I go out, with some of the brothers. Oh. So, nasa seminaryo ka, pero anong termo? Obstinate? Obstinate, yeah. Hindi daw ma-form. Hindi ma-form. So, you were, in your words, expelled Yes, from the seminary. Yes. Wow. So, nung na-expel ka, anong nangyari? Anong ginawa mo? I was really devastated and my family. It was a very difficult moment for me at that time. And muntik na ako talagang mag-despair to the point that I didn't want to go to church anymore. And every time I would see priests, parang natatakot ako, parang na-traumatize ako. Father Bob was one of those who helped me. He's my SD since year 2000. Oh. So, you were expelled, but
Mayroong naniwala sa'yo. Yes. Nakakita ng pag-asa sa'yo. Tulad ni Father Bob. Yes. At anong mga naging sunod na pangyayari nun? Ngayon, as I've mentioned, kasama ka ni Father Bob na nagfo-form. Sabi mo, hindi ka ma-form. Yes. Ngayon, kasama ka sa formation team ng ating mga servants. Why? What happened? What did you do after that? Well, I had a personal retreat, and the inspiration was for me to go to this place in Davao, in Talikod Island. Pumunta ka sa Davao? Yes. Hindi ka Davaoenyo? Hindi po. Pumunta ka doon? I'm really from here, in Manila, Quezon City. Okay. Tapos pumunta ka sa isang island? Yes. And then I got inspired to begin this Divine Mercy Apostolate. May apostolate ka sa Talikod Island sa Yes, Davao. yes po. Kung saan, sino mga pinaglilingkuran mo dito? Well, I just began with the youth because I noticed that there are few young people, actually, parang ang wala, na mga kabataan na sumisimba. No? Konti lang, wala talaga halos. Unlike here, there are lots of young people who would like to Praise serve. God. Yes, but in Talikod, wala. Wala. Tumalikod na talaga yun sila. Pero ngayon, sabi mo, kakamanga, dumating siya sa istang yon, wala mga kabataan nagsisimba. Ngayon, every Saturday, you have at least 70 young people in that island. Yes, yes. Undergoing regular formation, spiritual and human. Paano mong naaya itong mga kabataan na ngayon ay naglingkod pa doon sa parokasimbahan? Anong binasahan mo ba nung theology mong natutunan sa seminaryo? Actually, di masyado sa theology. The inspiration was just simply to listen to them. And I just started with 4. And I just listened to their story. We went to the beach. Sabihin nila, Kuya, maligo tayo sa dagat. And then, Kuya, kain tayo dyan. And I just journeyed with them. I listened to their problems. Some of them have difficulty with their parents, studies. Some are thinking of suicide, broken families. So I just listened to their story. You listened to them, ate with them, Yes. swimming. Yes. Because it's an island, white sand. So you entered their world and then sila na yung nagsabing gusto nila Yes. na maglingkod. And little by little, the group increased. Oh, And then, nag-aya pa sila. and Mga then kasama. eventually, they began to serve in the church. They became altar servers, lectors, and then nag-increase yung mga gustong sumimba. Sabi mo kanina, Paglinggo. nagkukwentuhan tayo, ikaw na nga ang tumatanggi dahil sa dami nila at pinapakain mo din ito tuwing Sabado, di ba? Nagkakainan kayo. Wonder, from an expelled seminarian, now he ministers in an island to 70 young people, aside from the other things that you do, like formation of our servants. Nakita niyo po uli kung paano tumawag ang Panginoon kahit sa mga taong inexpel, kahit sa mga taong maaring tinanggihan. The Lord has a different plan for you. But tulad ng ginawa ni Brother Kaloy, we start by befriending them and giving value to them. Kasi yun yung number 5 natin eh. Allow God to do the changing. Sometimes we get frustrated because we want to change our children. We want to change our students. We want to change our spouses. We want to change our workmates. Pero sometimes it doesn't happen, or most of that does happen. Pero sinabi mo, kinaibigan mo sila, pinagtiyagaan ka, tropa-tropa, and then the change happened from within. Kayo mismo. Why? Because you journeyed with them. Di ba? Naki-journey ka. Ikaw, Jake, 10 taon ka na nag-journey dito. Mula production, naging worship, team, hanggang naging council. Paano yung naging journey mo dito sa feast? Ako po, nag-start po kami nung nagta-transition nung nag-start po ako dito, po tayo, one feast po tayo. Tapos naging transition siya into different leadership na po hanggang sa naipasa-pasa na po siya sa ibang mga leaders, hanggang naibigay po sa akin yung pagiging part of the council and also the leadership, brother.
Yung journey po, sobrang saya kasi may mga tao ka nami-meet through retreats, through seminars po na nakakasama namin sila. And also may mga nami-meet kang iba't ibang tao. So along it's with not your just the service, it's the friendship, Yes, brother. the fellowship. In fact, pumasok ka dito, binata ka pa. Opo, brother. Ngayon po, Ngayon, brother, may misis na po ako, May brother. asawa ka na, May anak na din po ako, brother. at may baby ka na. Ilang taon na yung 3 years old na po. 3 years. Bata pa siya dyan, Ang brother. daming nangyaring pagbabago sa'yo dito sa feast. At yung asawa mo ay Servant din po, brother, ng music ministry. kasama mo dito na nagsaserve. Yes po, brother. Yung mga naghahanap po ng jowa, saan niyo po mag-serve? Well, seriously, hindi ba? Dahil dito ka, dito mo ibinigay, inialay ang iyong talento, ang iyong panahon, maraming nagbago sa personal mong buhay. po, brother. And I'm sure sa spiritual mong pamumuhay Yes, brother. na ginawa sa iyo ni Lord. At yan ay along the journey of serving the Lord. No? Yes, brother. But nakakamangha lang po. Kasi kita niyo yung mga backgrounds nila, theologian, pero na-expel, hindi nagdadasal, hindi nagsisimba, pero ngayon, 10 taon na. So, brothers and sisters, Jesus welcomes everyone as we welcome you here to the feast. Everyone is welcome. And, you can listen to the Word of God, be changed here by the Lord, and ultimately, maybe you want to serve with us, you want to go deeper with the friendship of God's people and with God Himself. Kasi, we say this, we believe we can't really change others. We can just love people and then let God change them. Alam nyo, ito pa po, yung number 7 natin. Ang number 7 step is don't treat people as projects. Hindi ka nag-iimbita ng mga tao sa Panginoon kasi pina-project mo siya na ito, babaguhin ko, ito, ililigtas ito. No. Our first and only agenda is to love them. And things will follow. Kasi, yan, project yan Nagkaroon ka ng malaking project at pagkakataon sa Ireland. Pero ano talaga agenda mo? Siyempre, brother, ang lahat naman po pangarap natin na mabigyan ng magandang buhay yung pamilya natin. So, ang next po namin na plan is doon na po kami tumira sa Ireland, mag-settle po after few years po na pag-stay ko doon, brother. So, mauuna ka doon, Mauna po work, at kukunin mo yung pamilya mo upang, people, it's always people over programs or projects. Yes, brother. Pero ito, sasabihin ko sa iyo, Jake, 10 taon ka na dito, alam mo na yung feast, alam mo na yung feast light, bibigay sa iyo ni Lord yan. Binigay sa iyo yung pangarap mo, work in Ireland, dadalhin pamilya mo, but be open to God's surprises. Baka I'm talking to the next builder in Ireland of the feast there. We just don't know how the Lord, because you're in there for the project, but I know your heart, you're in there for the people, God's people, tulad nung tinawag ka niya dito. Actually, brother, nung sinesearch ko po yung Ireland, binasa ko na po agad kung anong religion doon, yung kultura doon. So, inalam ko na po siya, brother. Tapos nakita ko po maraming mga Catholic doon. So, Very hindi po ako Catholic. mahihirapan mag-adapt with regards po sa community po natin. So, after some time, may feast light Ireland na tayo. Yes, brother. Ha? Dapat mag-apply na ako visa para magkita tayo doon. Ha? Brother Jake Guaves. Brother Kaloy. No? Ngayon, what are you looking at dito sa yung pag-journey sa mga kabataan, sa mga pinaglilingkuran mo? Well, I just would like to continually give them hope, just as I have experienced. Because there was a time that I was hopeless, but the Lord did not turn His back on me. So, kung paano kang tinanggap, minahal, tulad nila Father Bob, ito ang gusto mong isalin at magbigay pag-asa sa mga, Yes, sa amen. mga tao sa Talikod Island. Precisely. Let's clap our hands again for Brother Kaloy. We've been receiving here at the feast, and God wants that, to receive, for you to receive His friendship, His blessings, His love. But again, tulad nga ng sabi natin, we send you off, di ba? After the Mass, go and go in peace to love and serve the Lord. Para natanggap natin dito, tayo naman ang magkaroon ng Matthew's table sa labas. So we invite you to pray for 3 persons you'll share God's love with. Sino yung aayain nyo sa table?
o pupuntahan nyo sa kanilang table. Mag-isip po kayo ng 3 tao, make an action plan na ito, hindi ito project, kung di tao ito na masigit kong tatanggapin, higit kong mamahalin, at ang Diyos ang bahala sa mangyayari sa Kanya. Now, if you need tools, may mga tools po kami like Love Someone Today. Yan po ay booklet. Ginagawa ko po sa school namin yan eh. Sa lahat ng mga estudyante namin, we formed Feast Light groups. Again, 5 people, 3 people, pwedeng magbasa lang. Brother Alvin, hindi naman kami preacher. Hindi naman preacher si Jake. Of course, theologian. Pero yun nga. But we've got tools. We can help you with that. If you want to create a small table, a Matthew's table in your office, in your home, wherever you are, we can help you. Start with Love Someone Today booklet. 8 sessions lang po yan. Babasahin nyo lang, share. Or, you can download the app, the Feast app. Marami na pong mangyayari doon. But the invitation again is to create more feasts, little tables, wherever you are. And watch how God works. Tulad ng nangyari sa buhay ni Jake, tulad na nangyari sa buhay ni Brother Kaloy. The last step to really, really, really love sinners is to pay the price. Be ready to pay the price. Kwento ito for next week pa, pero familiar na kayo sa kwento ng parable of the prodigal son. Kasi nung bumalik yung alibughang anak, ay nagpapiesta yung tatay. Nagpakatay pa ng baka. Kaya nagreklamo yung kuya. Sabi nung kakatandang anak, ako itong hindi suwail. Tapos binigay mo sa kanya kalahati ng mana. Tapos yung bumalik, nilustay niya, tapos pinagpiesta mo. Malalaman natin yung kabuang kwento muli next Sunday. Pero alam nyo, kaya nagreklamo din yung kapatid niyang matanda, yung kapatid na matanda, kasi kanya na yung natitirang yaman, hindi ba? Hinati nga nung tatay. Kalahati doon sa bunso, presumably yung kalahati sa panganay. Tama? So ano ginasto sa pangpiesta? Galing sa party niya. Kaya nireklamo, party ko na yan eh. Pinapiesta mo pa para dyan. Oh. But if you really, really, really want to love sinners, you really want change to happen by God, you've got to be ready to pay the price. May taya. In fact, si Jesus ang pinakatumaya. Wala nga siya kasalanan eh. Pero sa krus, itinaya niya ang kanyang buhay. Kasi kung walang tataya, walang mangyayaring pagbabago. Kung walang magpapakumbaba, kung walang pupunta sa hapagkainan ng mga inaakala natin makasalanan, walang pagbabago mangyayari. So today, we really love the sinners as Jesus did by learning how to pay the price. The price of humility, the price of love, as Jesus did. Come to the feast of the Lord. Love the sinners as He did.
offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.